Proyekto ng kumpanya ng kalaban ni Mayor Vico Sotto na iwan or natagpuang nakatenga? Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa hinahangaan, kinabibiliban at pinakamahusay na punong lungsod sa bansa ngayong araw po. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, unti-unti na talagang lumalabas ang katotohanan sa pinaglalaban po ni Mayor Vico Sotto about sa contractor or kontratista na nakalaban ito nitong nagdaang eleksyon. At tila mainit mga kaparokya sa mga mata ng publiko ang mga contractors na ibinunyag po ng Pangulong Bongbong Marcos sa press conference or press briefing nitong nagdaang Lunes. But clarification lang po mga kaparokya, hindi ibig sabihin ng Pangulong Bongbong Marcos na may ginawang anomalya ang mga kumpanya or contractors na isinapubliko nito. Just for the public knowledge po yun. Anyways, sa mga sumusubaybay sa channel ko na to, na pag-usapan po natin na 2 sa 15 kumpanya or contractors ng gobyerno na ni-reveal ni PBBM ay pagmamayari ng kalaban ni Mayor Vico Sotto na mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. At ito nga po ay ang St. Timothy at ang Alpha and Omega Construction Company, kung saan kahapon nga po mga kaparokya ay vlinag ko sa inyo ang patungkol sa pag-repost ng butihing mayor sa ibinunyag po ng isang mayor din po sa Iloilo City na si Mayor Raisa Trañez, kung saan ayon dito mga kaparokya ay kung hindi functional ay hindi existent or wala naman po talagang proyekto na nagawa pero tila may declared project. So, sa pagkakaintindi ko mga kaparokya ay parang may anomalyang nangyari. Ngayon naman po mga kaparokya ay may isang write-ups po tayong nakita from philstar.com na tila naiwang nakatenga ang proyekto ng mga Diskaya sa Santo Domingo, Quezon City. So malapit lang po ito sa amin mga kaparokya. So basahin po natin ang write-ups nito. A pumping station in Santo Domingo, Quezon City, which is expected to be completed on May 29, 2025, remains unfinished as of Tuesday, August 12. The project, which cost 95 million, is contracted to Pilastro Builders and Development Incorporated and St. Timothy Construction Corporation, which ranked third among the top 15 contractors with the most flood control projects. So grabe mga kaparokya, ang sakit sa mata makita yung tarpaulin na nakalagay, "This is your taxes, go." Diyan po ba talaga nalalagay or nadadala ang taxes na binabayad po ng mga taxpayer? Nakakahiya sa atin or sa aming mga taxpayer ang mga pinaggagawa nyo. Dapat talaga Senado na talaga ang tumalakay dito. Senado na ang mag-imbestiga patungkol dito dahil ginagatasan po nito ang mga taxpayer. Yung may-ari ng St. Timothy, mahiya naman po kayo. Baka sila din po ang may-ari ng Pilastro Builders and Development Incorporated. So mahiya naman po kayo kung hindi functional ang mga gawa ninyo, hindi existent, ay iniiwan yung parang nakatenga. Take a look mga kaparokya, with the amount of almost 96 million supposedly it ends by May 2025. So August na po ngayon mga kaparokya, 3 months nang nakatenga at nakikita nyo ay hindi pa po tapos at ang dugyot po tignan mga kaparokya ng pumping station na proyekto ng kalaban ni Mayor Vico Sotto. Bakit hindi matapos-tapos? Kulang ba yung almost 96 million project cost? Kung kaya up until this now ay hindi matapos-tapos. Mga Diskaya, ano na? Dami nyong pangako sa mga Pasigueño noong election tapos dami nyo palang ginagawang di maganda. Tignan nyo mga kaparokya, ang dugyot tignan.
Dito yan sa lungsod namin at talagang pag bumaha dyan ay lagpas tao po. As in, mga kaparokya, ginagawa na pong evacuation center ang simbahan po ng Santo Domingo. Mga taong hindi na naawa sa mga residente na maaapektuhan once na bumaha. Sa bagay mga kaparokya, maayos ang buhay nila, mayaman sila. Hindi sila maaapektuhan ng baha at lalo po silang yumayaman. Kumbaga, hindi sila ang kawawa. Grabe yung this is your taxes ko. Sakit sa damdamin mabasa to mga kaparokya. Buti na lang mga kaparokya may Mayor Vico Sotto na handang bumangga sa mga ginagawa nilang hindi maganda sa kapwa. Ang dami niyong black propaganda against Mayor Vico Sotto. Yung pala kayo pala itong madaming pwedeng ilabas na baho. Nalalaman na talaga ang totoo ng mga tao. Nalalaman ng mga tao ang pinaglalaban ni Mayor Vico Sotto. Kaya ginawa nito lahat-lahat, even yung pakikipag-merge sa Comelec para po talunin ang butihing Mayor Vico Sotto. Pero si Mayor Vico Sotto ay napakatalino. Kaya hindi nila basta-basta kayang pabagsakin ang butihing mayor. So anong masasabi niyo mga parokya sa proyektong ginawa ng mga Diskaya? Paki-comment naman po sa comment section ang opinion nyo patungkol po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.